Kami po ay nakaantabay, okay, kay Attorney Ruth Castelo. Ito po ang ating unang panayam. Sa kahapon po ay inanunsyo nga na magiging tagapagsalita ng tanggapan ng Vice Presidente. Pinakamainam siguro, girl, tanungin mo na siya diretso, no? Oo, kasi Tahin na natin. tayo din po'y panay ang tawag sa office ni OVP doon sa impeachment issues. Meron dong corresponding na spokesperson din ata. Pero yung kanila pong spokesperson doon sa impeachment issues, ayaw pong magbigay po ng pagkakataon ng panayam kasi nga wala daw sila masasabi muna ngayon. Pero Okay. ito, kausapin muna natin. Ito nga po, bagong spokesperson ng OVP, Attorney Ruth Castelo. Good morning po. Oh, hi. Good morning, DJ Chacha and Sir Ted. Magandang umaga po. At sa lahat ng followers, then hello. Opo. Maraming salamat po. Hindi tayo usapang DTI ngayon. Ngayon, tungkol po dito sa inyo pong bagong posisyon. Oo, bilang nga pong tagapagsalita ng Office of the Vice President. Una muna, no, Ma'am Ruth, congratulations po dito sa inyong bagong trabaho. Sabi niyo po, kayo mismo ang lumapit sa OVP para po dito sa trabahong ito at kayong nagsumite ng application early this year. Matatandaan naman po, nag-serve na rin kayo sa dating Pangulong Duterte noon until late 2023. Pero ano pong nag-udyok sa inyo para mag-submit ng application bilang tagapagsalita ni VP Sara? Thank you for the question, DJ Chacha. Actually, kasi di ba from the time that I left DTI, pinapanood ko din naman yung mga nangyayari kung di ba sa ating bansa. In fact, nung nandun pa sila sa Department of Education, meron akong mga suggestions na pwedeng gawin kasi nung nandun ako sa DTI, meron akong mga studies na ginawa dun sa mga trainings ko pertaining to the Department of Education. So I was offering it na baka kung gusto nilang i-implement or kung gusto patingnan, ganyan, when they were there. And then nung nakita ko na parang medyo nag-iiba na yung takbo, they left they left DepEd, tapos nagkaroon ng mga investigations. So I reached out again na I can help if there is anything that I can do. Kasi I'm a lawyer din naman by profession and I was already in private practice nung panahon na, early this year, I mean since last year. So I was reaching out to them, offering my help, my services. Sabi ko, you don't even have to hire me, I will just help. But then I formally submitted rin a letter of intent. Parang I signified my intent to them. And then okay naman, kaya lang ang daming nangyari, kaya rin parang hindi yata maganda rin yung nasabi ko kahapon na hindi na-aksyonan. But it was because so many things were happening to them na nung panahon na yun, beginning November last year, diba? Mm-hmm. So, medyo na-delay ang reaction or hindi maasikaso because there were just too many on their plate. Ganyan. So I was offering help and then I came in na nga, ito na nga po yung ngayon. So sa madaling salita, even before, nakikipagtulungan na po kayo kay VP Sara and parang you felt after leaving DTI na meron ka maitutulong, ginawa lang mas formal. Yun po yun. Pero ito, That's right. Ma'am Ruth, yung ganyang klase ng trabaho, hindi madaling trabaho po yan. Hindi nyo po naisip kung mga criticisms na po pwede nyo pong makuha with this type of job, handa na po ba kayo para doon? Ang dami ko din, DJ Chacha, ginawang discernment dyan and prayer, asking for signs, asking for direction. Kung kaya ko ba to, since I offered already, saka ko inisip, kaya ko ba to, or ano ba exactly ang magagawa ko for them, ganyan. So, but through discernment, alam mo naman, pag-isipan natin mabuti ganyan kaseryoso, diba? And then I sought advice also from some of my mentors. Meron akong mga ilan na mga senior citizens na who teach me rin how to navigate my career, even in private practice. Noon, mga retired justices din ang kinoconsult ko. So, they said, na-convince din ako na kaya mo yan. If you really want to help the country, ituloy mo na. Parang ganon. And of course, you would know also my background, who first gave me the opportunity to serve the country in a national scope. Kasi
mahabang experience ko sa government, pero maliliit lang. I was in an LGU, and then I was in the House of Representatives for a while as political affairs officer. And then this one is service in the national scope na. Kaya kailangan ko talagang maraming pag-iisip. And marami akong pag-iisip na ginawa din talaga for this. Okay po, sige. So at least ayan, malinaw na ngayon. Last na lang po bago ko puntahan yung tungkol sa sinasabi po ninyo no, dun sa confidential funds ng OVP kahapon din, dun sa unang naging pahayag ninyo. Ma'am, sinabi nyo, you will not be an attack dog for VP Sara Duterte. What does that mean? Ano po ba ito? Patama doon kay Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, na tinatawag ng ilan na attack dog po ng Marcos administration? Hindi naman po. Kasi nung unang-una na interview, the very first interview that I had early this year, sinabi ko naman, I signified my intention, pero I mean, of course, our peg was during the time of President Duterte, yung mga spokesperson before ni PRRD, hindi ganon yung style ko. So, my offer, the services that I was offering, hindi ganon. I don't know. Paano ko ba sasabihin yun, DJ Chacha, Sir Ted? Wala ko po akong pinapatamaan, pero hindi ko po tilo, even when I was in a line agency before, hindi po ako mang-aatake ng ibang tao. Kasi I will just deliver the message direct to the point, and clearly na ito yung mensahe from the department or ito yung mensahe from the institution. Regardless of who, regardless of what na bumabatikos, hindi po ganun yung style that I offered to them. And they accepted it kasi hindi rin nga ganun yung intention nila, because ayaw naman rin nila ng kaaway, and the instruction from the Vice President herself was hindi tayo offensive, hindi tayo mang-iinis or manggagalit ng tao. Diretso lang. And I got it. I got the instruction also very clearly. Oo, hindi po kasama sa mandato ninyo yung tungkol po sa impeachment, basta kayo purely about the office of the Vice President. Yes, ma'am. Meron pong sariling spokesperson ng impeachment case, si Attorney Michael Poa, and he's the one really knowledgeable about that kasi kasama siya from the beginning. So, sa po yun, and I understand, kaya lang rin talaga hindi pa nagsasalita because nothing is happening yet at this time. Ang OVP po, naghihintay lang rin naman ng development from the House of Representatives and from the Senate. So kung anong mangyari, saka lang po rin may maibibigay si Attorney Mike. Totoo naman po na at this time, there is nothing new. Kumbaga, tahimik kasi, so wala rin po sa talagang maire-report sa taong bayan. Oo. Pero kahapon, sa inyo pong unang press con, binanggit niyo po dun sa press briefing ninyo na binigyan daw po ng unmodified opinion ang OVP 3 years in a row. Galing po sa Commission on Audit. Para lang po mas maintindihan namin, lalo po dun sa mga hindi pamilyar na nakikinig at nanonood po sa atin ngayon, ano ang ibig sabihin pag binigyan ng COA ng unmodified audit opinion ang isang ahensya? Ang ibig sabihin po nito, kasi two things nga, in the audit of financial statements, dalawa lang po yung pwedeng maging opinion, either modified or unmodified. So in the unmodified opinion, ang ibig sabihin po nito, the auditor can safely conclude or actually conclude na yung financial statements na sinabit ng Office of the Vice President, yung kanilang mga financial transactions, yung mga gamit ng pera sa operations, ay klaro, na ipresenta ng klaro at tumama, kumbaga siguro po sa balance sheet para mas madali na lang i-imagine. Sa balance sheet po ng accountant ay nagbalanse yung cash in and cash out, yung cash flow siguro ang tawag doon. So, yun po ang ibig sabihin, that everything was fairly presented in all material respect. Ibig sabihin, siguro kahit na up to the last centavo, bumalanse yung balance sheet niya, yun po ang unmodified opinion. On the other hand, there is a modified opinion naman na pwede ding i-issue. Ito po yung medyo problematic.
dahil either ang sabi po ng auditor yung sinubmit mo sa aking ebidensya, hindi ko kayang i-conclude na wala kang misstatement, MIS. Ibig sabihin, hindi po siguro tumama or hindi bumalanse yung cash in and cash out mo, or wala akong sufficient evidence na or kulang yung sinubmit po pa rin sa akin na ebidensya para bumalanse, ang maging conclusion ko ay balanse yung ginawa mong paggastos. Oo, sa madaling So, yun salita, po. Oo, sa madaling salita, parang binibigay po 'yan ng COA para parang maayos yung standing or financial report ng isang ahensya. Pero tama no, it does not guarantee na walang red flag or irregularity. Parang ganun po ba 'yun? Pwede pa rin maglabas yung COA ng hiwalay na audit observation sa specific, tama po ba, na specific issues about halimbawa, opo. Yes, ma'am. For each financial transaction, pwede po. In fact, dito sa 2024 annual audit report natin from the Commission on Audit, tama naman, sumakto, bumalanse ang financial transactions mo, pero meron akong mga kailangan mong correct. Kasi of course, every agency, every government agency, hindi naman po tayo talaga eksperto sa audit. I mean, hindi naman tayo mga perfectong financial officers din, kahit po siguro yung mga, what do you call them, mga actuarial science practitioners, baka sila lang ang perfect na can do that or what the audit office is looking for. So, lahat naman po yan. So, merong mga observations na ginawa na i-correct lang or please check your manual of operations. Actually, just to explain this also more widely, ang UVP po sa lahat ng kanyang programa, merong manual of operations. So when I came in na inaaral ko yung kanilang mga operations, including financial transactions, medyo masyado pong strict sila. Ang tawag ko nga, tinutukso ko sila na this is a self-imposed restriction. Kasi nasa kanilang manual na sila din ang gumawa, pero like either for liquidation of a transaction na for a business, kunyari doon sa magnegosyo taday, ang binigay nila 30 days or 60 days. Masyadong maigsik kasi you need to give these people also the chance na makita kung umangat yung kanilang negosyo, maybe in the first 3 months, pero kung 30 days lang ang binibigay mo or 60, too short, not enough para makapag-evaluate ng tama. Oo. So Yes, sa madaling salita, attorney, yung naging pahayag niyo po kahapon tungkol po dun sa unmodified audit opinion ng COA, hindi ibig sabihin na malinis na yung records, parang ganun po ba yun? Kumbaga sinasabi lang na balanse yung naging cash in at cash out. Yun lang po yung sinasabi nun. Malinis po ang record, Okay. pero in your system, meron ka pang room for improvement, pwede mong gawin ito. Actually, doon sa kanilang observations din nakalagay na, like, for example, revisit the manual of operations. Kasi baka pwedeng i-amend to extend the period or yung parang to lengthen the timetable. Sila rin po ang nagre-recommend ng ganun. And like I mentioned also yesterday, the Office of the Vice President, in the letter to the Vice President herself, nag-thank you ang COA for the cooperation of the OVP. Hindi ko na lang po nabasa yung portion na yun kahapon. And they gave the Office of the Vice President 60 days within which to submit report on the actions taken doon sa recommendations nila. Hindi po ibig sabihin na hindi malinis, kung hindi, pwede pang i-improve yung sistema or yung internal processes ng Office of the Vice President. Ayun, at least mas klaro na po. Sinasabi niyong malinis pero may improvement pa na po pwedeng gawin. May ilang katanungan pa po dito si Manong Ted sa inyo, Attorney Ruth. Wala na akong Ay, tanong. akala ko may mga tanong ka pa Wala dyan na akong eh. tanong, Dede. Oo. Good morning, Meron Sir for sure. Ted. Ayan na siya. Ma'am, ano ho, no? Parang kasi marami yung pwedeng itanong nga sa tanggapan ni OVP nga lamang po. May parameters ba ito, ma'am? Halimbawa, ito po yung magandang itanong po sa inyo. Kahapon po, ang sabi po ni
Attorney Claire, sa katanungan nga dito po sa usapin po ng pagtatrabaho ng mga opisyal ng gobyerno, ang sagot po niya sa isang tanong, ang Pangulong Marcos, aksyon, aksyon, aksyon. Si VP nasaan? Nasa The Hague daw po ngayon, the Netherlands. So, ang Pangulong Marcos po daw, aksyon, 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 habang yung iba nagbabakasyon. Pwede ho ba namin kayong hingian po ng opinion o kasagutan sa ganun pong uri ng statement ng Malacanang tungkol po sa pagpunta ni VP Sara sa The Hague ngayon? Oh, yes sir. Opo. Pwede naman po. Iyon na nga, sir. Actually, I think this is also parang I take it upon myself na naging personal objective ko na rin to highlight ano ba ang ginagawa ng Office of the Vice President. Kasi nga, alam naman po natin na ikalawang Pangulo, under the Constitution, wala po masyadong naging functions na naka-enumerate dyan. Pero bilang the second highest in the land, automatic po na kung ano yung mga obligasyon ng presidente, yun din po ang obligasyon ng vice president, hindi ba? Hindi lang po masyadong na-emphasize, hindi lang masyadong nailalabas. And with us now on board, ito po talaga yung objective. Bakit po rin ako nandito sa OVP? On the issue na nasa Hague po si ma'am, si Vice President, sir, kahit naman po siguro sinong anak, kung pwede na lang, hindi ka na nga umuwi. Kung pwede na lang, doon ka na matulog sa loob ng kulungan para masamahan ang tatay mo na 8 years old na nakakulong sa ibang bansa. It is now, ito po yung, kasi syempre, ilan po yung anak ni PRRD, they take turns kasi lahat po sila nagtatrabaho, yung bunso nag-aaral pa. They take turns in going to visit the father. And this time, umikot na naman po yung kanilang rotation. This time, kailangan niya na naman. And hindi ko po alam sir kung bakasyon mo matatawag yung pagbisita sa kulungan. So, hindi ko po makita na bakasyon yung ginagawa ni Vice President Duterte. And hindi po dahil nandun siya sa The Hague ay natutulog yung opisina. Hindi po dahil nandun siya ay lahat po ng tao ay komprente na hindi gagalaw. Ang operations po hindi naman tumitigil. Ang trabaho po ng any government or private office, hindi naman po natutulog pag umalis ang boss, hindi ba? Hindi naman po yung when the cat is away, the mouse will play. Wala pong ganyan, lalo na sa gobyerno because they are covered by civil service rules. And there are competent and able people in the Office of the Vice President na kayang gumawa ng trabaho kahit wala si Vice President. Opo. And the Chief of Staff, of course, is there supervising everything. Pag lang po may mga important decisions, it has to be cleared with the Vice President, Okay, of course. sige po. Sir. Yes, sir. Ma'am, ito ho bang biyahe ni VP Sara sa The Hague ay cleared by the Office of the President? Meaning, di ho ba tumihingi ka dyan muna ng clearance? Ito ho ba ay official travel or leave? It's a personal travel, sir. It's a personal leave. Lahat po ng biyahe ng Vice Presidente, whether official or personal, meron pong travel authority from the Office of the President. So meaning ito pong biyaheng ito ay cleared, itong travel na ito ng OP? Yes, sir. Yes, sir. Opo. Opo. Meron po ang pirmado na travel authority. Opo. Ito ho bang travel na ito, ma'am, ay gastos po ng OVP, meaning government fund ho ba ito? Personal funds po ng pamilya at ni Vice President mismo as Sara Duterte, the daughter. Hindi po Sara as the vice or Sara as the politico, hindi po. Opo. Mas mainam po itong maiklaro. Ang pamasahe po ni VP Sara dito, ang kanyang stay doon ay personal na gastos ng mismong Vice Presidente? Yes, sir. Opo. Opo. Kapag ho ba siya nabiyahe sa ganyan, at sabi nga po ninyo, napaka-importante po, kasi bilang isang anak, gusto mong makita ang iyong ama, lalo na nga po sa edad at sa kanya po medical condition. Meron ba siyang mga kasamang staff dito, bodyguard o anuman po na maaring ang gumagasta ay bayan? Wala po siyang kasama na personal staff niya, official staff from the Office of the Vice President. Pero ang security po
kasama. Yun lang po, kung meron man ang gastos ng gobyerno, yung kanyang security, to also secure her person. Kasi ang pagiging vice-presidente niya po, hindi niya naman matatanggal sa katawan niya until the end of her term. So she's vice president 24/7 anywhere in the world, na obligasyon din naman po ng gobyerno natin na proteksyonan siya. Yun lang po, if there is any na gastos po ng gobyerno dyan, sir. Okay, sige po. So para po mas klaro yan. Ngayon ma'am, habang naandun po ang Vice Presidente, kumusta po ang inyong proposed 2026 budget dahil submission na po ito ngayon? Opo, na-submit na po yan, sir, earlier this year. Nakapag-advise na din po ang Department of Budget and Management kung magkano yung final na in-approve nila. Ang 733 po na proposal, copying the 2025 approved budget, nagdagdag lang po dun sa huli na, yung sa second approval na naging 903, nagdagdag po ang DBM, nag-approve po ang DBM ng additional personnel services, yung pang-sweldo po sa tao, at yung ibang IT equipment, yung information technology equipment. Alam niyo naman po, gusto rin syempre ng Vice Presidente na i-modernize ang system nila. Kaya meron pong mga request. And they approved an additional po, bale, of 100 million. Opo. Dito ho ba sa inyong proposed budget for next year, meron po na naman dong para po sa kawang gawa? Ito hong mga dati ng programa ng OVP. Sa public service, yes sir, ito po yung mga naging regular na programs, some already initiated by previous vice presidents na inadapt po ni VP, at yung iba po na bago na novel dito sa kay VP Sara. Opo, pero wala pong itong confidential fund. Wala na po, sir. Hindi na po, dahil kahit po noong 2024, di ba, wala nang confidential fund, also in 2025. Hindi na rin po nag-propose for 2026. Okay, sige po. And then dito po sa proposed budget na ito, klaro po din dito, ang lahat ng mga programa niya, pati itong pamimigay ng bag, ito, yun ho bang kanyang libro na nililimbag, kasama pa rin po dito? Yung libro po, ang pagkakaalala ko, sir, bigay. Hindi po ginastosan ng dating Department of Education nung nansa. Ang alam ko po yun, binigay or in-offer yata. Hindi ako masyadong sure, sir. I will have to clarify kasi DepEd yan. Opo, sige po. Kailan po ang balik ni VP Sara, ma'am? In a few days, sir. Kasi ang alam ko po, meron lang siyang mga kailangan tapusin. Kung nasaan man siya, I mean, in The Hague, meron po siyang mga kailangan tapusin lang. So, in a few days po, I think she'll be back. Okay, sige po. So, Attorney Ruth, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Ito po lamang ang ating simula po ng ating ugnayan. Kami nga po'y lubos na nagagalak kasi finally, meron na pong spokesperson. Kasi lagi kami tumatawag para kunan po ng panig ang Vice Presidente, siya lang po nagsasalita nga. Although pinakamainam talaga, siya po ang nakakapanayam. Pero the fact na kayo po'y nandidiyan na, ito po'y ating linya para po sagutin ang mga isyong pambayan kung saan po naman dapat tumugon ang tanggapan ng Vice Presidente. Yes, sir. Maraming salamat din po sa pagtangkilik. And please feel free. Kaya lang, Sir Ted, last na pong masasabi ko lang, meron pong, kasi nung sa dati kong trabaho, madali niyo po akong nakukontak. Ako mismo ang sumasagot. But this time, sir, it's an institution that has stricter protocol, lalo na po sa mga pangyayari. So, kailangan pa pong i-clear bago ako makapagsalita sa labas. So, I hope you understand that, sir. Indulge us na lang po. Basta we can continue to communicate, sir. Wala po problema. Okay, sige po. We understand the protocol, ma'am. Sige po. Salamat na marami, Attorney Ruth, and we can only say Godspeed. Maraming salamat, sir. I need that. Thank you po, Sir Ted, and thank you, DJ Chacha. Maraming salamat. Magandang umaga po. Thank you. FM. Ang opisyal pong tagapagsalita ng tanggapan ng Vice Presidente, Attorney Ruth Castelo.